Tayo po lahat ay tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos. Ang sabi po niya dito sa magandang balita na hawak po natin, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay salawa na nagliliyab na apoy at sa supre. Ito ang pangalawang kamatayan. Muli po sa tanong Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, muli po sa oras po ito, aming pong hiling na kami po inyong gabayan sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Aking pong hiling, Panginoon, na kayo pong mangusap, magbigay ng karunungan, pag-unawa sa puso at isipan ng bawat naririto, ng bawat nakarinig, Panginoon, at aking pong hiling na gamitin po niyo yung lingkod na mahayag ang iyong kalooban sa oras ito. Ito po ang aming dalangin naman sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Yan. Tayo po'y makakapuna. So, isa pong bagay na kuminsan kapag po pinag-uusapan, nababanggit ko ang impyerno, isang bagay na hindi kagad magandang pakinggan. Pero po isa yung katotohanan kung bakit po si Kristo'y nagpunta sa lupa, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, dahil po sa katotohanan na merong impyerno. Wag po natin alsin kung bakit si Kristo bumaba ng katabang tao, ihandog ang kanyang sarili para tayo matubos niya. Dahil ang katotohanan ng impyerno ay totoo. Ayaw niya ang sino man sa atin na may pahamak. Sa totoo lang, kung hindi po kikilos ang Panginoon, wala pong sino mang maliligtas. Kung walang pagtutubos si Kristo, wala pong maliligtas. Dahil lahat, sabi ng Bible, ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. At marami po ngayon na mga pumapasok ng mga katuruan sa panahon natin. May mga grabing katuruan na hindi nila pinapansin pagdating sa mga bagay nito. Pagdating sa kasalanan, para bang okay lang. Mga extreme po. Yung iba, yung una, hype. Ako, wag mong ma-open naman kung sa akin kung pangunawa, ang unang malaking problema sa doktrina po kasi ngayon, sa simula, nagiging tukso sa marami. Hindi ko po sinasabing ginagawa nila ang problema, kundi yung tukso na inilalapit, itinuturo sa kanila, ay yung salitang once it always say. Sabi ko nga po, kung ito'y totoo, mag-chicks na lang ako. Totoo palang once it always say, bakit pa ako magpapakabanal? Gusto ko mag-enjoy sa buhay. O di, mag-good time na lang ako. Gawin ko ang gusto ko. Kasi hindi naman pala ako ang may hawak ng kaligtasan. Wala pala akong pwedeng gawin para akong maligtas. Kung inokursunada lang pala ng Diyos, kung sino yung kukusundahin niya, yun lang ang maliligtas. Yun po ang dating ng turo. Pagdating po sa kaligtasan ng turo lang. Pero kapag ikaw ay nabilang sa kapahamakan, ang sisi na sa'yo, wala sa Diyos. Double blade, double standard ang application nila. Ang isang pangalawa ng tukso na nagpapahina sa pananampalataya ng mga tao ay yung hyper grace. Yung hyper grace na prosperity gospel. Prosperity gospel, kaya mga Kristiyano kapag sila itinuturuan, kapag sila hindi umuunlad sa buhay, kine-question nila kanilang sarili. Ako ba'y Kristiyano? Kasi ang turo sa amin, kung Kristiyano ka, dapat umuunlad ka. Hindi ka dapat naghihirap. At sa totoo lang, ang Kristiyano, unang-una, kontento siya sa buhay. Panatag ang kanyang kalooban. Yun ang bunga ng tunay na Kristiyano. Panatag siya. Ano man na nangyayari, nandun sa kapayapaan sa kanya, kasama niya lagi ang Diyos. Hindi siya pababayaan. At kung ano man ang mangyari sa kanyang pagsisikap, laging may nakahandang reward ang Diyos sa buhay niya. Kaya sabi niya, wala akong pagkatalo. Ano man mangyari sa akin, wala akong katalo. Kasi maghirap man ako, may gantimpala na nakalaan sa mga nagtatapat sa Diyos. Kung sino yung nagtatapat, mas malaki ang kanyang reward sa Panginoon. Kaya huwag niyo tignan ng kahirapan, tignan niyo yung kapalit nito pag tayo nawala na sa mundo nito. Lahat tayo dadanas ng kahirapan. Lahat tayo dadanas ng pagsubok.
Ang sabi nila, hindi na. Sino nagsabi? Kaliwanag ng Bible, dadaan tayo sa pagsubok. Pero may mga nagtuturo. Kaya nga, bandang huli, yung mga napaniwala nila, kine-question ng kanilang pagiging Kristiyano kung sila ba'y totoo. Yung isang nakita ko, negosyante, dahil di umuunlad ng kanyang negosyo, malungkot siya. Para kung nababasa sa kanya, Kristiyano nga ba ako? Anak nga ba ako ng Diyos? Bakit hindi umuunlad ang negosyo ko? Iba ang kanyang mata. Nasa blessing. Sabi nga niya po sa Pablo, nakasubukan kong managana, nasubukan kong magikahos. Pero ang pag-ibig ng Diyos nananatili, hindi ibig sabihin, wala nang pag-ibig ng Diyos. Lagi nandiyan ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Kailangan lamang natin sampalatayanan na ang Diyos hindi nang iiwan. Meron lamang siyang gustong ituro at develop at pagkakataon na binibigay na tayo mapagpala ng Diyos sa langit. Anong pagpapala at reward ang hinihintay mo na wala kang pinagtagumpayan sa lupa? Kailangan ko natin pagtagumpayan ng maraming bagay upang marami rin gantimpala at tatanggapin mo. Kung ayaw mo ng pagsubok, baka po pinakamaliit na reward ang meron ka, baka buhay na lang ng walang hanggan. Tandaan po natin, sa langit, walang mahirap, mayayaman, pero mayroong mas mayaman. Tandaan po ninyo yan. Walang naghihirap doon, pero mas mayroong nakaposisyon na mas mataas ayon sa kanyang pagtatapat sa Diyos. Amen? At marami pa pong problema dyan kung sakali. Pero naman ko naalala pa niyo yung mga iba. So, ating iba naman, yung turo nila na hyper grace. Kahit magkasala ka, pinatawad ka na ng Diyos 2,000 years ago. Hindi mo ka na kailangan magsisi. Philosophically, kung titignan mo sa isang taong walang takot sa Diyos ba, masarap yun ah. Kahit pala makagawa ko ng kasalanan, hindi na ako magkukumpisan. Kasi 2,000 years ago, napako na si Jesus upang patawaran ako. Kung napatawad ng Diyos ang aking kasalanan mula noon, ngayon at sa darating. Hindi po yan turo ng Bible. Maliwanag po sinasabi ni Apostle John. You repent. Ang sasasabing hindi siya nagkakasala, na wala na siyang kasalanan, hindi na siya marunong magkasala, ay sinungaling, hindi ito sa Diyos. Kaya nga po sinabi niya, manalangin kayo, magdalanginan kayo. At meron pa nga po sinabi, may kasalanan, ipanalangin ninyo mga nagkakasala upang sila ibalik ni Lord. Pero hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga taong gumagawa ng kasalanan na hahantong sa kamatayan. Hindi ko sinasabing ipapanalangin ninyo sila. So marami pong katuruan. Ano ibig sabihin? Alam po ba ninyo, bagamat wala sa akin mensahe mga ito, pero gusto ko sabihin ko na rin, kapag tayo nagkakasala, normally nagkakasala tayo sa aking kapwa. Nagagawa natin ng mga bagay na hindi magaganda. Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Pwede po natin silang ipanalangin. Bakit? Nagkasala tayo sa kapwa natin eh. Lord, patawarin po niyo siya, bigyan siya ng habag. Kung ano man ang kailangan na isip niyo, ipanalangin niyo. Pero kapag ito'y nagkasala, Kristiyano na siya at ipinagbili kanyang pananampalataya dahil binigyan siya ng pera, nag-iba siya ng ibang religiyon na hindi Kristiyano, pinagpalit ang Diyos sa pera, sa posisyon, sa blessing, o ano man. Kapag ito ang ginawa mo, kanino siya nagkasala? Sa Diyos. Wala tayong karapatan na magitan sa Kanya. Baka tayo tinisin ni Lord. Sino ka? Sa akin siya nagkasala. Sino ka makikiusap sa akin? Sabi nga po ni Apostle John, huwag niyo silang ipanalangin. Dahil ang Diyos na nasa Diyos ang bagay na yun. Wala na tayo pwedeng gawin. Dahil sa Diyos siya nagkasala. Sila na nag-uusap. Hindi tayo pwedeng mag-intercede. Pwede tayo manalangin na dalamhati sa puso natin, na idalangin natin yung awa habang nawa ang Diyos mahabag. Hindi dahil nag-intercede ka, kundi dahil nakita ng Diyos ang puso mo, ang bigat. Sana, no? Dahil ni Haring David,
nang siya magkasala. Ang sabi Lord, mamamatay ang kanyang anak. Nagdalamhati si David. Pero bandang huli, kinuha pa rin ni Lord. Pagkakuha, nagbihis na si David. Nag-ayos at kumain. Pero sabi niya, siguro na may hawak. Wala na ako doon. Kasi nagkasala siya ng consequence. Pero sinasabi ko una, sa mga tao nagkakasala, kapag Diyos ang kanyang binangga, siper natin ang ating mga bibig. Kung gusto natin umiyak, umiyak tayo. Pero hindi natin sa pwedeng ipakiusap kay Lord. Amen. So, dahil po doon, at saka po yung sinasabi ko kanina na once yung pong mga katuroan, mga lahat na doktrina yan, kapag sinasabi kasi nilang mahaba din ang Diyos, puro na lang habag at biyaya ang kanilang binabanggit, hindi nila alam balansihin nasaan ang hustisya ng Lord, nasaan ang katwiran ng Diyos. Tandaan natin, ang karakter ng Diyos ay sagad-sagad sa kanyang kabutihan sa lahat ng bagay at walang isa man sa kanyang karakter o nature ang masisira dahil sa iyo paniniwala na ang Diyos sa sobrang para bang dahil sa kanyang kahabagan, para bang konsentidor ang Diyos. Kung dahil sa kahabagan ng Diyos, tignan ninyo, nang tayo'y gustong patawarin ng Diyos, hindi niya pinatawad na sabi niya, o sige, pinatawad na kita, tapos na ang usapan. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang bayad ng kasalanan mo? Walang justice, walang righteousness. Kaya nga naobliga si Kristo na siyang tatanggap, tutupad ng hustisya ng Diyos at katwiran ng Diyos. Kaya sa napako sa krus, mamatay para sa atin. Kaya wag natin sabihin puro lang biyaya. Kaya nga tanda natin, warning din ng Bible, pagkatapos ninyo malaman na si Jesus ay namatay sa inyo at nagkaroon na kayo ng relasyon sa Kanya, nagkaroon kayo ng pangunawa, at ngayon sabi niya, babalik ka pa. Babalik ka pa, kaya nga mahirap po eh. Hindi natin hinahatulan, pero nasa danger zone na yun, 50-50 na. Naghihingalo na ang isang kapatid kapag ito'y bumalik sa pagkakasala. Dahil spiritually, meron po sinabi, pero ang Diyos lang nakakaalam kung ano laman ng puso, bakit ginawa ng isang tao, bakit ginawa ng isang kapatid, ng isang kasalanan, ng isang Kristiyano, nagawa pa niya. Sana nga, nahila lang siya ng addiction ng kanyang katawan. Pwede pa. May habag pa ng Diyos, pero hindi natin alam yon. Baka nag-decision siya dahil iba ang kanyang nasa isip. Nakatandaan po natin, ang Diyos ay namatay dahil sa kasalanan. Kaya huwag na nating balikan ang kasalanan. Amen? Hindi po nakikipagbiro ang Diyos, kaya nga po siya nagkatawang tao. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng lahat, walang katulad. Pero paano mo unawain yun? Makapangyarihang Diyos, bumaba, nagkatawang tao para mamatay para sa atin. Sabi nga ng matatalino, kahangalan. Hindi totoo yan. Pero sabi naman natin, mahal ka po ng Diyos. Yun lang alam natin sabihin, mahal ako ng Panginoon. Wala ka nang pwedeng matugin. Dahil sa kanyang pagmamahal, nandoon na sumunod-sunod na biyaya, habag, lahat, sunod-sunod ng Diyos. Binigyan niya lahat sa atin. Kaya nga po, huwag tayong maging Sabi nila po ng Hebrew, wala nang haing maihahandog pa. Huwag kumantong doon. Maraming Kristiyano nakakagawa ng kamalian, pero hindi tayo nakakaalam kung anong dahilan, kung bakit yung nagawa. Pero ang punto, huwag mong sadyain. Huwag mong desisyonan. Wala naman tukso. Gusto mo lang magtampisaw. Huwag kang magtatampisaw dahil gusto mo lumangoy sa kasalanan. Makawiwag din po yan. Ngayon, sabi po ng Bible, sa mga duwag, tandaan natin ang sinabi niya dito sa ating pong binasa. Ulitin ko. Subalit para naman sa mga duwag, tingnan niyo yung mga description niya. Mga takot,
mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ito pong nagliliyab na apoy na asupre. Ito po yung Gehenna, yung impyerno, na magtatapunan sa diablo ng kanyang mga kampon at lahat ng pasaway na ayaw sa Diyos. Ito po yung pagtatapunan at diniscribe ng Diyos kung sino ang mga ito, anong gawain nila. Ito po yung gawain nila. Sabi niya, mga duwag. Sino mga duwag? Bakit sila tinawag ng duwag ng Diyos? Sabi nga po ng Panginoon, na sino man nagmamahal ng kanyang sarili ng higit sa akin, hindi siya karapat-dapat sa akin. Kasi ang kanila nasa isip, safety first. Kung ako'y delikado sa gagawin ko yan, kayo na lang. Hindi ako sasama. Hindi ako kikilos. Ito po yung sinatawag natin mga duwag. Hindi sila nakikipagsabayan sa kalooban ng Lord. Para bang saserta, para mapahamak lang ako o madamay ako sa issue. Para bang kung ikaw ay nasa Muslim country, wala kang balak mangaral kahit gulong lang, kahit katagulang. Wala kang balak, takot ka, baka ako'y sumbong at ako'y bitayin. Sabi ni Lord, kung ganun ang ugali mo, isa kang duwag at hindi ka karapat-dapat sa akin. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa espiritu ng pagkatakot, hindi mo ba? Tayo dapat maging malaya na sa takot. Wala nang hold dito sa atin, wala ito panghawak sa atin. Hindi na, wala na dapat itong kapit ang takot sa isang mananampalataya. Bakit may takot ang Kristiyano? Kulang sa pananampalataya. At pangalawa, maaaring dalawa, may kasalanan din naman yun. Kulang sa pananampalataya o mali ang kanyang pananampalataya. Kapag meron kang pananampalatayang mali, normally, ang spirit of fear, pananahanan ka. Ang isang spirito ng kamalian na may takot, alam po ba nyo, sa akin, naging karanasan personal ko. Nang una ako isang Catholic, naniniwala ako sa Trinity. Ako'y tinuruan at nasira ang aking paniniwala sa Trinity. Noong ako'y naniniwala pa sa Trinity, pag hinahabol ako ng aso, nakalala pa din yung ko doon. Doon sa akin, single na motor na trendy ni Mrs. na ibinenta ko at nagalit sa akin. Hinabol ako ng aso. Yung balahibo ko tumayo, galit ako sa aso, sinisipa ko. Alam ko ba nyo, nang ako'y nasira ang aking paniniwala sa Diyos na hindi totoo ang Trinity. Hinabol ako ng aso, tumayo yung balahibo ko sa takot. Gusto ko talaga pasan ng motor. Spirit of fear. Sinukluban ako ng takot. Dahil may mali sa aking pananampalataya. Hindi dahil nakukulang, dahil may mali. Meron po palang ganun. Kaya, napansin ko, kapag mali pala ang pananampalataya mo, meron kang kahinaan. Meron kang takot. Kaya ayusin po natin. Kung hindi nyo maintindihan yung mga ganong katuruan, nandito naman po yung likod. Magkatong kayo at kayo tuturuan. Isa pong problema ko yan dati, na hindi ko maintindihan, kahit sino magturo, hindi ko maintindihan, magkarunong akong sumagot. Pero nung mag-decision na akong, Lord, gusto ko silang makasama. Bakit? Kasi malaki pag-ibig nila sa Diyos, kay Kristo. Sinasamba nila ng taos puso at maapoy sila. Sabi ko, hindi ako ganoon. Kung ako'y Kristiyano, dapat ganoon ako. Sabi ko kay Lord, hindi ko natatanong kung anong tama at mali. Patanggap mo na lang sa akin, paunawa mo na lang sa akin ng Trinity para makasama ko sila at maging katulad nila ako. Iyon ang punto ko doon. Dahil gusto kong mahalin si Kristo ng katulad nila na hindi gumagawa. Pagkatapos kumanalangin, ganun lang, naintindihan ko na what is Trinity. That is the first miracle na ginawa sa akin ng Diyos. Tinuruan ako kung ano ang Trinity. Kaya lahat na nagtuturo sa akin ng mali ang Trinity, tumatakbo na, ayaw ko kausap. Kasi alam ko ng fake din sila eh. Lalo at doon ako galing sa kanila. Parang muntik na ako.
Namuntik-muntikan ako masilo sa kanila. Pero bandang huli, sa habag at biyaya ni Lord, nakailag tayo sa ganong sitwasyon. At ngayon, biyaya pa rin ni Lord, at habag pa rin ni Lord na tayo ginagamit ng Panginoon ngayon. Amen? Napapanda po natin ang Panginoon. At ang isa, maliban sa duwag, tandaan po natin, Kristyano ka, may katuwagan ka ba? Iba yung hindi mo alam ang gawin doon sa duwag. Ayon ng Diyos ang duwag. Tandaan po natin. Hindi ka niligtas ng Diyos para lamang kapag sa iyong sarili, mag-enjoy ka. Tinawag tayo ng Diyos upang mabuhay para sa Kanya. Kung hindi tayo nabubuhay para sa Diyos, kanino ka nabubuhay? Para sa iba, para sa iyong sarili, basta hindi sa Panginoon, hindi mo tinupad ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Ang isang kasalanan, kaduwagan. Yung sinasaulitin ko, safety first, ang kanila nasa isip. Ang kanilang unang priority. Kung sasama siya sa mga gawain, dapat walang danger. Sasama yan eh. Pero kapag delikado na, kaya nga po, hindi lahat ng naglilingkod, hindi ka nakakasigado kung walang duwag. Kaya nga pagdating ng Antichrist, pagdating ng huling araw, maraming tatalikod sa pananampalataya. Iiwan si Kristo dahil takot sila. Baka sila'y patayin ng Antichrist. Sabi nga ng Panginoon, ang sino bang magtapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ibig sabihin, huwag risin natin ang kaduwagan. Dapat maging do or die tayo bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga Kristyano, si Kristo namatay para sa atin. Ano ba naman kung sakali, sino ka ba napakalit mo? Sino ka bang mahalaga? Nagiging mahalaga ka lang tayo sa harap ng Diyos kung pinahalagahan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Ulitin ko. Supposed to be, we are nothing. But we become special somebody. Special sa harapan ng Diyos dahil ng pag-ibig ni Kristo, niyakap at pinahalagahan, pinamuhay natin. Amen? Kaya kung hindi kayo doon, you are nobody. Wala kang halaga. Sinira mo yung halagang binigay sa ni Kristo. Dahil tinubos ka ng kanyang dugo, sinisira mo ang dugo ni Kristo na hindi ka lumakad ayon sa kanyang kalooban. So, ang isa, duwag. Ang isa, hindi mananampalataya. Alam mo ba yung sinasabi dito na hindi mananampalataya, kapag titignan mo talaga yung mga meaning ng word yan, ang sinasabi po niya, makikita na nila, may mga patutuo na. Pero hindi pa rin sila sumasang-ayon o naniniwala. Maraming pinakitaan ng si Kristo nang siya'y nasa lupa. Pero hindi lahat na nakakakita naniwala. Marami pa ngayon bumatiwas, mga leaders pa, mga matatalino, mga scholar pa, sabihin na natin sa panahon nila. Mga edukado. Sino yung mga naniwala? Yung mga mabababa ang loob. Na madali silang malambot ang puso. Hindi sila nakikipagmatalinuhan. Nakikita nila yung kabutihan ng ginagawa ni Kristo. Kaya sila napabilib at lumapit at tiwala sa Kanya. Mas naintindihan nila ang mabuting balita. Kasi ang mabuting balita, puso sa pusong usapan ito, hindi ito patalinuhan. Amen? Alam niyo, kapag pinaniwalaan mo isang bagay na totoo, na hindi mo alam, susunod po yung karunungan. Tandaan natin. Kailangan mo lang munang maniwala at pagkatapos isusunod ng Diyos ang paliwanag. Kasi puso muna ang ginamit mo. Dahil sa pag-ibig na meron ka, alam mo naman na may pag-ibig. Kapag ang tao may ibig, madaling papaniwalain eh. Kaya marami na bumuwala mga chicks, ano? Kapag umibig, nabubuwala sila. Lahat na sasabihin, kahit na, sige lang, parang okay lang, ito yan. O ano, mas pinipili niya na kanyang sinabi, totoo kasi mahal niya. Nabagit patuloy yung ano. Okay. So,
ang mga hindi naniniwala. Ang kanilang hinahanap, hindi Diyos ang hanap nila sa buhay nila. Hindi yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi yung kadakilaan ng Diyos. Kundi ang hinahanap nila, nasaan ako? Ako ba'y mapaparangalan sa gagawin sa paniniwala ko ito? Kasi panahon na yon na si Kristo nandito, bakit ayaw na ayaw siya ng mga Pariseyo? Kasi para silang naagawan ng pwesto. Ayaw nilang itaas ang Panginoon at sila'y bababa. Gusto nilang nakakataas sila. Yun po ang problema. Nasanay sila sa pagiging special sa mga tao. Mga leader sila, nangunguna sila. Ngayon, dahil kay Kristo, yun po ang piling nila. Tandaan natin. Marami ang mga pinanggalingan natin. Kaya sila galit sa mga born again dahil ang piling nila, naaagawan sila ng pwesto. O nga naman, ha? Yung iba, hindi naman po lahat. Tandaan natin, may mga kapatid tayo, nasa iba-ibang religion. Iba-ibang grupo. Hindi porke sinatawag natin sila hindi born again. Wala kang born again doon. Marami pong born again. Hindi kayo po mahabang paliwanagan, pero may paliwanagan po yan. Ano ba yung mga may born again? Catholic. Kung hindi kayo maniniwala nito, Iglesia ni Cristo. Meron po na hindi nila alam. Gamitin, hindi nila naiintindihan. Pero yun ang kanilang sitwasyon. Nakakalungkot. Meron, hindi ko babanggitan ng isang reliyon. Kahit isa, wala pa akong nakita. Ay, meron akong nakitang isa. Pero ang problema, ang nasa puso at isipan niya, hindi siya original sa kanila. Kaya nga minsan pagkakwentuhan ko siya, yung iba, sabi ko, kapag ba nagsasalita, ito naintindihan ninyo. Sabi niya, hindi nga namin maintindihan eh. Sabi ko sa sarili ko, paano born na ganito? Naligaw sa inyo. Para bang ang puso niya tama. Kaya nga ang salita niya iba. Sabi nga, kung ano lumalabas sa bibig, yun ang laman ng puso, nag-overflow. Siyempre, nag-overflow siya sa espiritu ng Diyos at meron siya pananampalataya na tama. Hinahanap niya yung glory ng Diyos sa buhay niya, hindi yung religion. Ang hinahanap niya. Kaya iba siya magsalita. Hindi niya kabalahibo ang mga kasama niya. Pero ako nakikita ko na. At ako, gustong-gusto akong kausap ng tao niya. Siyempre, magkabalahibo kami. Isa yung espiritu namin. Pero yung katuruan nila, kapag nandoon ka, yung talagang katuruan nila, wala akong makita ni isa man na born again. Talagang may katuruan ng Antichrist. Dagdag ko lang, halimbawa, ang ayon sabi nila, tao lang si Kristo. Ang tanong ko, anong utos sa inyo? Sambahin si Kristo o hindi? Sabi, sambahin. Sabi ko siya, wala tayong problema. Ano man ang sabihin mo, ang mahalaga sa akin ang ginagawa mo. Ay sinasamba mo eh. Anong tawag doon? O di Diyos yan ang buhay mo? Sa isip, tao lang. Sa puso, Diyos yan. Nagbigan ba ninyo yung sinasabi ko? Katulad lang, kausap ko, once in always saved. Once in always saved daw ang doktrina. Sabi ko sa kanya, takot ka ba sa kasalanan? Sabi ko niya, siyempre naman. Sabi ko sa kanya, alam mo, once saved, always saved ka dito lang sa ulo. Pero sa puso mo, hindi ka kasi. Tahimik siya. Kasi takot siya sa kasalanan. Doctrinally, iba. Pero sa puso, iba. Hindi sila mag-match. Pero dapat ang Kristyano, kung anong isip, ano man ang sabihin na tama, kung ang puso nyo hindi naman natatama, problema po yan. Hindi magiging maganda ang resulta ng buhay natin. Magiging huwad tayo bandang huli. Kaya ayusin. Mangibabaw ang pag-ibig, mangibabaw manguna ang Diyos, hindi ikaw. Hindi ang sarili mo ang tignan mo. Tignan mo ang Panginoon sa buhay mo. Paano mo siya mabigyan kalugdan sa buhay mo. Hindi mo inuuna kung ano yung pakinabang sa iyo. Kung hindi yung ano maibibigay mo kay Lord. Iba kasi Kristiyano naghaharap ng pakinabang sa Lord. Kung lamang blessing ang hinihila kay Lord. Hindi naman marunong mag-bless kay Lord.
Hindi niya alam gantihan si Lord. Kung ang ibinigay ni Lord buhay na kaligtasan at buhay na walang hanggan sa kabilang buhay, anong gagawin mo dyan sa buhay niya? Paano mo patutunayan na ikaw ay may pasalamat sa buhay na binigay siya ng Panginoon? Ipaglingkod mo buhay mo. Ibigay mo ang buhay mo. At doon wala kang masasabi, ikaw ay may totoong pasasalamat sa binigay sa iyo ng Panginoon. Tandaan natin, kapag hindi mo ito binigay, lagi nyo marinig, ikaw ang humawak ng buhay. Kapag ikaw ay namatay, sasabihin mo kay Lord, bigyan mo ko ng buhay. Sabi Lord, hindi ba hawak mo? Hindi ko naman hawak ang buhay mo. Wala siyang bibigay sa iyo. Hinawakan mo ang buhay mo. Pero pinahawak mo kay Lord. Kaya pag namatay ka, Lord, ang aking buhay nasa iyo. Kailangan ko na ngayon. Amen? Kaya nga sabi, hindi pwede ang duwa. At hindi pwede ang hindi manampalataya. Nakikita na natin ang ginawa sa atin ng Panginoon. Dapat natin ipagpasalamat at gawin ang dapat nating gawin. Kapag hindi ka mapagpasalamat, kapag ang hinahanap ng tao ay yung glory niya, sariling karangalan, sariling pagpaparangal, ano nagiging disadvantage o nagiging problema sa buhay niya? Mapagsamantala. Kasi he wants his own glory. Gusto niya sa kanyang sariling kalwalhatian. Gusto niya siyang maging bida. Ito po ang taong nakikita na ayaw pang maniwala dahil iba ang gusto hinahanap. Kaya dahil yun ang kanyang kalooban, yun ang kanyang puso, nagtitake advantage siya. Sa ibang salita, mapagsamantala. Kaya kapag ang isang Kristyano, alam mo, mapagsamantala, hindi, wala sa tunay na pananampalataya na ayon sa gusto ng Panginoon. Ang gusto lang niya, nananampalataya siya kung may pakinabang siya. Kung wala siyang pakinabang, ayaw niya. Mag-i-involve ako kapag may pakinabang. Pero wala, magsasakripisyo ko, ako pa magbibigay, wag na. Sinasabi po natin ito, hindi, para kayo'y hindi mabilang. Para hindi tayo mabilang, sinasabi ng Panginoon. Kasi kailangan natin yung surrender eh. Kung hindi mo magagawa, you have to pray and learn and grow. Dapat ang Kristiyano, given na po yun, hindi naman pwedeng biglain. Pero ang tanong, lumalago ka ba? Umaasenso ka ba? Nagbabago ka ba? Sa tinagal-tagal ng buhay mo sa pananampalataya, nasaan ang pagbabago mo? Paano mo i-compare ang buhay mo ngayon sa nakalipas? May nagbago ba? May umunlad ba? Nagliliwanag ba lalo ang si Kristo sa buhay mo? Dapat nakikita si Kristo sa buhay po natin, hindi mo ba? Yung kanyang pag-ibig, kahabagan, patience, lahat ng karakter ni Lord. Dapat natututuhan natin gawin sa ating paglakad. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang tunay na pananampalataya ay dumating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At dito po natin ayusin ng konti. Sa maraming turuan, nagkakaproblema, kapag dahil sa sinabi ng Lord na faith cometh by hearing and hearing the word of God, ibig sabihin, pakinggan mo kung ano sinasabi niya, at sinabi niyang ulit na sinabi niya pakinggan, ibig sabihin, pinapakinggan mo siya, sinusunod mo siya. Kaya nga, dapat umalaman ng salita ng Diyos at gawin mo. Huwag tayo sinasabi ng Lord, bakit sinabi ko na siya, hindi mo ako pinapakinggan? Alam niyo ibig sabihin, di ba? Yung hearing, kahit yung mga anak natin, kanina pa kita pinagsabihan, bakit hindi ka marunong makinig? Hindi ka nakikinig sa akin. Ito po yung sinasabi niya pangalawang hearing, pangalawang pakikinig. Ang pananampalataya ay dumarating o lumalago sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pakinggan mo ang sinasabi niya at pagkatapos, anong patutuon ang narinig mo, ginagawa mo. Gawin mo. Hindi po pwedeng tenga lang. Hindi ka nakinig kay Diyos, sa Diyos kapag hindi mo ginawa ang kanyang sinabi sa iyo. Di ba? Hindi ka marunong makinig. Sa mga term natin, hindi ka marunong makinig. O, makinig tayo sa magitan ng pagsunod sa kalooban ni Lord.
at lalago ka sa pananampalataya. Bakit? Habang ginagawa mo yun, lalo kang tumitibay at lalo nagpapatotoo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kasi, one step at a time. Hindi naman niya tayo nahanapan ng malaki. Ang gusto lang ng Diyos, sa maliit na salita niya, umpisahan mo. At lagi kong panapaalala sa inyo, katulad sinabi ko, sa maliit sa atin, sa ating pandinig, pero hindi dapat maging maliit yan sa ating pagkilos, sa ating pagtupad. Bakit? Kaya nga sabi, paalala ko lang yung salita ng Diyos, nang sinabi niya, ang sino bang hindi tumutupad sa pinakamaliit na utos ng Diyos at itinuturo pa sa iba, wag na hindi na kailangan kasi maliit lang. At sabi ng Bible, tatawagin siya pinakamaliit sa langit. At least nasa langit ka. Pero ang punto, tatawagin kang pinakamaliit. Pero sabi niya, ang sino man tumutupad ng pinakamaliit na utos at itinuturo pa sa iba na dapat itong gawin, tatawagin siyang takila sa langit. Alam niyo kung bakit hindi mo minaliit na nagutos. Kapag sinabi mo maliit lang, hindi mo kailangan ka pa rin, bumabalik yan sa Diyos. Ang minaliit mo ang ating Panginoon. Kaya huwag natin sasabihin maliit lang. Ang tanong, sino ang nagutos? Amen? So, wala pong maliit. Gawin natin. Kaya nga, hindi ko alam paano ko kayo hikayatin kung minsan. Doon sa salitang simple lang, sabi ng Lord, ipagdiwang niyo ang aking mga pista. Sabi niya, ito ang aking mga pista. Gawin din doon sa bakbang panahon. Sabi ni Lord, ito ang aking pista, the 7 feasts of the Lord. Sa mga Kristiyano, napakadalang ang gustong gumawa. Sabi na nasa Old Testament pa yan. Laki ng hindi nila pagkaunawa. Bakit yung pista ni Lord sinabi niya at anong ibig sabihin? Yung doon sa 7 pista, natupad na yung 4. 3 pa ang hindi natutupad. So, hindi pa natutupad, pinagdiriwang na natin kung anong gagawin ni Lord sa atin. At kung pagdiwang natin yung makanakaan, ay ginugunita natin kung anong ginawa ni Lord na kabutihan sa atin. Ito po yan eh. So, dapat maging masunurin tayo, maging mapagbigay tayo ng katuwaan kay Lord. Sinabi niya. Sana matulad tayo sa mga tauhan ni David, na sinabi na David, kasarapatang uminom ng tubig doon sa batis. Matawag doon, batis, pero doon sa balon na tubig, doon nasa kampo ng kalaban. Narinig siya ng kanyang mga tauhan. May dalawa nagpunta, gumapang, gumuha ng tubig. At pagkatapos ibinigay kay David, sabi, ito po yung tubig na gusto niyong inumin. Wala naman itinuto si David. Sinabi lang niya, masarap atang uminom ng tubig. Para bang nauhaw, para kung sa pagkain, namimiss niya yung pagkain. Para bang ganun pakiramdam, gusto ko uminom. Dahil mahal nila sa David, wala man niliutos dahil alam nila yun ang namdamin ni David, gumawa sila ng tubig at ibinigay kay David. At si David naman, na kanyang itong kunin, ang sabi niya, ang tubig na pinuhunan ninyo, ito yung sarili ko salita ito, pero ito yung punto. Ang tubig na pinuhunan ninyo ang inyong buhay, hindi ko pwedeng inumin. Binubos niya sa lupa. Ibig sabihin, I recognize, kinikilala ko ang inyong pag-ibig at pagpapahalaga sa akin kahit buhay niyo o bibigay niyo. Ito ang buhay niyo, hindi ko maiinom. Binubos niya. Respeto naman, pagpaparanaw din na pinigay ni David sa kanila. Yun ang isang pagtanggap. Hindi niya ininom. Kasi parang ininom mo yung buhay nila. So, tayo rin. Kung ano kalooban ni Lord, pagsikapan natin na yun ang ating gagawin. Amen? So, ang isa, sabi niya, salita, yung kasuklam-suklam. Sino yung mga kasuklam-suklam? Yung mga malupit. Walang habag. Gumagawa ng kasamaan na sobra. Na, hindi lang nakakagawa ng kasalanan. Yung parang gabang
gumagawa siya ng kalupitan sa kapwa niya. Kumbaga sa tao, wala tayong pagkakaiba doon sa yung sinabi ng Panginoon. Pinatawad niya yung isang tao sa maraming utang at pagkatapos ng pinalaya niya, nakasalubong yung kapwa niya alipin na may utang sa kanyang maliit. Sinisigil niya, nagmakaawa, sabi niya, magkapahawagan, bigyan mo ako ng kahabagan. Sabi na, be patient with me, pabayaran ko po kayo. Sabi niya, hindi pwede. Kung hindi mo kayang bayaran, pinugbog niya yung kanyang at kapwa alipin. Nang malaman ng hari na yung pinatawad niyang malaki nang naningil sa may utang na maliit, hindi niya pinatawad, binugbog. Ano sabi ng hari? Tawagin niyo siya. Dinala sa kanyang harapan at sinumbatan siya. Sabi ng hari, napakalaki ng utang mo sa akin, pinatawad ko at ngayon may utang na maliit ang iyong kapwa alipin, hindi mo pinatawad, binugbog mo. Ang sabi ng hari, pagbabayaran mo kung ano man ang dapat kong bayaran sa lahat ng pagkakautang mo sa akin. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga sabi ng Panginoon, magpatawad kayo upang kayo patawarin ni Lord. Ang hindi nagpapatawad, hindi rin siya patatawarin ni Lord. Bagamat tinatawad tayo, na tumanggap tayo, pero pwede tayong babalikan kung tayo hindi magpapatawad sa iba. Kaya nga, malupit ang alipin yun. Isa yung kalupitan. Ang isang malupit, halimbawa, may nangutang sa iyo, malaki pagkakautang, at hindi siya makapagbayad, at ikaw ay isang napakayaman, at ang nangutang sa iyo, meron lamang siyang isang maliit na kubo. Ang sabi mo, dahil wala kang maibayad sa akin, kukunin ko ang kubo mo. Wag, sabi ng tao, mahabag po kayo sa amin, wala po kaming ibang matitira. Wala akong pagkalam. May utang ka, bayaran mo. Kung hindi mo bayaran, kukunin mo. Hindi mo ba kalupitan yan? Di ba may mga ganang tao? Hindi naman sila nagkukulang sa ganang-sagana na sa buhay. Pero hindi man niya kahabagan yung taong hirap sa buhay. Alam naman niyang wala nang maibayad. Alam naman niyang kapag kinuha niya yung kubo, wala sa pwedeng puntahan. Saan siya titira? Sa daan. Pero wala siyang pakialam. Kaya tawag ko dyan, malupit. Walang habag. At ang iba, gumagawa ng kasamaan na hindi ordinary. May mga taong sagad kung gawa. Para ba may mga heinous crime? Alam niyo yung mga pwedeng ipasok dito. Heinous crime kasama po dito. Yung heinous, alam niyo yung heinous crime, yung kasuklam-suklam na krimen. Para bang galit ka sa isang tao, halimbawa lang, no? Ito, mas hindi po magka. Di ba lang kung kailangan pangitin ka, galit ka sa mag-asawa, sabihin natin, pagkatapos mong patayin yung dalawa, pati yung kanyang anak hanggang sanggol, pinatay mo pa. So, kasuklam-suklam kung gawain yun. Para bang, yun ang mga kasuklam-suklam. Yung sinabi niya, mamamatay tao, ang sinasabi po niya rito, mga cold-blooded killer. Ang sinasabi niya, walang dahilan, bakit mapapatay? Mabuti nga si Pastor, si Brad, nailigtas na siya ng Panginoon. Kasi alam niya, naling lang siya ng kalaban. Pero kapag born again ka na, huwag mo na itong gagawin. Hindi na gagawin naman ng brother eh. No? Hindi na gagawin. Alam na niya, kapag ganun ka, kasi nasino ka ng kalaban doon eh, nabulag ka ng kalaban. Kapag gagawin mo ang pagiging ganoon, kabilang ka sa tatapon sa dagatan ng pool. At ang pangalawa, born again ka na, tandaan natin dito, sabi niya, mapakiapid. Ibig sabihin, asawa na may asawa, pinakikalaman mo. Ang sabi ng Bible,
Hindi naman niya, sa palagay ba ninyo, excuse dito yung mga born again? Kahit born again ka pa, hindi ka na pwedeng gawa ng ganitong mga bagay. So, hindi, biro ang kasalanan. Manggagaway. Sabi niya, yung manggagaway, fornicator po ibig sabihin doon. Ibig sabihin, marami kang kinakasama, kahit dalaga pa yan. Fornicator. Hindi ko pwedeng sabihin na kung isa fornicator, bagamat may technicalidad fornicator, pero wala ka naman ibang kinakasama na iba. At nabuhay kayong hindi kasal, nagpamilya. Tatawagin ko pag fornicator yung iisang asawa mo, bagamat hindi kayo kinakasal, bagamat may illegal doon sa hindi kasal, pero wala ka naman, hindi ka naman lumilipat sa iba, nananatili ka sa isa, magkasama kayo, papel na lang ang kulang. Ayaw kong sabihin fornicator na. Pero kapag yung isa, fornicator, hindi kayo nasasama, nakikita lang kayo sa labas. Fornicator ang tawag lang. Amen? Hindi kayo nabubuhay na mag-asawa. Nabubuhay kayo, naglalaro lang. Fornicator ang tawag lang. So, warning yan. Warning. Kung tayo nagkakasala, o ayusin natin ang buhay. O, sabi lang, mali pala yun. Kung gusto natin maging maayos sa harapan ng Diyos, at maging maayos tayo, pakasal na tayo. Yun lang naman po remedyo dyan. Alam ng Diyos kung gagawin mo ito. Kaya, malakas ka pa. Basta po, kung ano dapat gawin, pag-pray mo. Kasi kumisan, hindi natin alam ang dapat gawin. Kahit na iisang problema nakita ko sa buhay, kahit iisang problema, iba-iba yung solusyon na pinapagawa ni Lord. Kaya kailangan natin ipag-pray kung ano gagawin mo. Hindi ako ang magsasabi. Si Lord, kukonsensyahin ka niya. Basta pinag-pray mo yan. Sasabihin din niya sa iyo. Amen. At ang isang sinasabi niya, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po ito tungkol sa idol, hindi po ito tungkol sa ributo. Dito sa puntong ito natin kung binasa, hindi po ito tinutukol niya kasi karamihan, ito yung maintindihan natin kapag sinasabi natin sorcery. Because of their sorcery. Ang Greek word po niyan ay pharmakeos. Kung saan galing yung salitang pharmacy. Palitin ko, ang sorcery sa English, sa King James, ang sinasabi niya sa original Greek word is pharmakeos. Ang taong gumagawa ng gamot para maging addict ang mga tao para kumita siya. Paggawa na siya po, isa yan, paggawa ng maintenance na mayroon palang gamot na sa sakit mo, hindi nila ginagawa, pinag-maintain ka lang para habang buhay kang pinagkakakitaan. Hindi ba niyo alam na may mga gamot pala, hindi nila sinasabi? Ito lang ang sakit natin na nakalipas, yung COVID na lang. May gamot, hindi nila sinasabi meron. Tinatanggi nila, sinisiraan nila. Ang dami naman gumaling, pero ayaw pa rin nila. Kasi bakit? Pera usapan. Kaya sabi ko, kabilang sila, hindi lamang mga gumagawa ng shabu. Kung hindi mga gumagawa ng mga ganong gamot na magiging dependent ang tao, pagsasamantala sa tao, pinagkakakitaan yung tao. Para sila mga addict na umiinom. Bakit? Hindi siya tumitigil. Yung maintenance din ng presyon. Pag daw may edad ka na, normal daw yung tumatas ang presyon. Yung kasi turo ng mga big pharma, yung kasi turo ng mga doktor, yun din ang itinuro sa kanila. Nakakahon sila. Ayaw nilang lumabas sa kahon ng kanilang katuruan.
Kaya nga, pasalamat hindi tayo doktor. Lumalabas tayo sa kahon para mag-discovery ng mga gamot ng kalikasan. At meron naman. Marami nakasubok. At marami nagpapatotoo. Totoo naman. At marami na rin tayong nasubukan sa mga kapatid na sila mismo nagsasabi, naging maganda sa kanila. At naging gamot sa kanila. So ang presyo, bakit ka tumataas ng presyo? Nagbabara ang ugat mo. Matakaw ka sa bawal. Kaya maintenance para hindi ka nang ibawal sa lifestyle mo. Malakas kang kumain ng taba ng baboy, ulo ng hipon, gamot ka ng gamot, talagang na-maintenance yan para ma-maintain mo yung lifestyle mo. Pero kung iiwasan mo yan, at uminom ka ng pandinis ng ugat, alam yung pandinis ng ugat na isa, sa labat. Tutupo yung sa labat. At lagyan mo ng konting bawang para magkaroon ng antibiotic. Malakas sa UTI pa yon. O di, manilinisan ka. Dati, nung bata-bata pa ako, tumaas na rin ako ng presyon. Nang ako'y hindi ko makayanan, nahiga ako. Nang kaya ko na tumayo, nagpunta ako sa doktor, pinresyonan ako 150. Sabi ko sa sarili ko, nakatayo na ako 150. Kanina kaya ano kaya ang presyon ko? Mas mataas. Nagkamot lang ako minsan, binigyan ako ng vitamin kasi medyo bata pa ako noon. Hindi, okay lang. Nang tumanda na ako, ang sabi sa akin ng mga kaibigan natin, tumataas ang presyon mo, nasa edad ka na, mag-maintenance ka na. Tumaas ang presyon ko, binama ko ng konting gamot lang. Dahil alam ko, kailangan ko yung gamot sa oras na yun, kasi nandun ka na sa peak nandun ka sa delikado. Yung pa ka ng gamot, pero wag mo gawin maintenance. Dieting. Mag-diet ka ng mga bawal. Tandaan natin, ang sakit, karamihan ng gagaling sa pagkain. Hindi tamang pagkain. Okay? Kaya nga, ano sabi ko, kapag ikaw ay may arthritis, ako, madalas ako magka-arthritis Anong description ko? Sakit ng, ayaw sabihin, sakit ng matakaw. Kasi pala mo ng bawal lang kumakain ka pa ng laman loob. Papaitan, papatayin ka niyan sa sakit. Pakasakit. Okay? So, tandaan po natin, yung mga nagiging addict, ano pa yung bagay na nagiging addict sa atin? Maliban sa drugs, marami kayo ng video game. Talagang target nila. May spiritual battle po na sa video games. Dahil sa video games, marami mga bata na may nakuposes, may nakakasakit, may pumapatay. Dahil sa mga video game nila. Sorcery pa rin yan tawag. In simple word ng English. Pero tandaan ang Greek word niya is pharmakeos. Kasi paggawa ng gamot, pharmacy yun pharmaceutical, gunugali ka sa kanya. Nang tayo'y binigyan ng sakit, ako naniniwala, talagang gawa ng tao yung sakit na COVID. So, huwag lang dagtugan. Marami ay nagkakaproblema pa dyan. Tsaka yung mga gumagawa ng mga movie and TV series na nakaka-addict. Dapat educational ng mga palabas, mga bagay na nagbibigay ng moral and learning. Dapat gano'n Mga true to life story na lesson sa buhay na tuturuan ka umiwas sa mga hindi dapat. Okay yun. Pero yung mga pure love story na lang, mga konting mga action movie na labanan, nakaka-addict para ba thrill, mga thriller, wala naman moral lesson. Pero yung sobra, anything that is in excess, anumang bagay na nagiging sobra, ito'y nagiging masama o lason, sabi nga ng iba, sa buhay mo, sa iyong sarili. At ang at last, sabi niya, mga sinungaling. Meron po akong bagong nakita. Dati sinungaling, dinidescribe natin doon sa, hindi naman po yung sinungaling na, halimbawa, meron dumating dyan, mga hitman, sabi nila,
Kung ang pangalan niya, ayaw kong gumamit ng pangalan natin eh. Hogan, di ba? Ang pangalan niya, meron tayong member na Hogan. Meron hitman dyan, alam mo, hinahanap si Hogan. Sabi niya, nandun po ba si Brother Hogan? Pero alam mo, lolo ko, titirahin siya. Nandyan siya. Sabi mo ba, sasabihin mo ba, bawal magsinungaling? Sasabihin mo, ay, no po, nandyan po siya. Kasalanan po yun. Pero pag sinabi mo, ay, wala po siya rito, hindi ko po alam kung saan siya nagpunta. Kahit nandyan siya nagtago na. Umalis siya, hindi ka nagkakasala. Isinafety mo yung kapatid. Pero sinasabi po niya sinungaling sa Bible, hindi po yung sinungaling na ganoon. Kundi ang isa, mapagbalat kayo, ang mga tao, ang mga sinasabi, hindi naman totoo sa buhay. Sabi niya, born again na ako, pero ang mga gawa niyang buhay niya, nandun pa rin, lasenggo pa rin. Sabi nga po sa inyo, hindi bawal lang uminom, bawal lang maglasing. Ano man sobra, bawal. Ang mga taong sinungaling, hindi po dishonest sila. Yung ang dishonest. Halimbawa, inutusan ka, pinabili ka ng gamit, ang halaga niya 1.5. Pagdating mo doon sa binili ko po yan, 2.5. Ayun, yun po yung mga sinungaling eh. At saka kapag mga sinungaling, sigurado hindi mo maaasahan. Unreliable sila. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Bakit? Iba ang gawa nila sa kanilang mga salita. Kung tandaan po ninyo, sa aking experience sa buhay, karamihan, 90% ng mga taong matatamis ang dila, sila yung sinungaling. Kung anong sinabi, mag-isip ka muna. Matamis ang dila eh. 90% sa kanila. Yung mga hindi marunong magsalita, 90% naman totoo. May naliligaw kahit na paano. Both side. Tandaan natin, ang tawag natin yan, hindi maaasahan o pagkakatiwalaan. Ang mga tao sinungaling ang unrepentant. Unrepentant sila. Hindi sila marunong magsisi. Bakit? Hindi sila umaamin. Nagkasala ka ba? Hindi ako nagkasala. Pati Diyos, sisinungaling sila. Hindi daw sila nagkamali. Kaya nga lagi ko sinasabi, mas maganda na ang umamin kaysa sa itinatago mo kasalanan. Kasi pwede kang turuan at ayusin ni Lord eh. Pero kung sinabi mo wala, paano ka ayusin at tutulungin ni Lord? Tutulungan. No? At ang mga taong ito, nag-enjoy sila, at tinatawanan pa kapag sila'y nakakaloko ng tao. Mahirap po. Sabi ng Panginoon, ang magaltong tao, ang mga tao duwag, ang hindi kumikilala sa katotohanan, ipinapakita ko na ang katotohanan sa kanila, mga taong malulupit, mga taong walang kadahilanan, pumapatay, gusto lamang ng pera, nanunuldak para patayin, isa na po yan. Mga nakikiyapid, mga maraming asawa, yung tinatawag natin fornicator, yung mga taong gumagawa ng mga bagay na kapinsalaan sa tao para sila'y maging adik, sabihin natin, mga sinungaling, sabi lang, ang lahat ng ito itatapon sa lawa ng apoy. So, tandaan po natin, kailangan po natin pag-usapan itingin ang kasalanan. Dahil hindi po sinungaling ang Diyos na sabi niya itatapon kayo sa lawa ng apoy. Kaya nga kapag mayroong mga tao gumagawa nito, yun po ang mission natin. Ipanalangin sila. Lalo siyempre mga believer yan. Panalangin natin sila at patuloy tayo kay Lord, papaan natin sila aabutin. Kung kayo gagamitin o ibang gagamitin. Pero ang the best, maipanalangin ng mga tao hindi pa nakakakilala sa Diyos. Amen? Pagpapalapin na Panginoon.